Good day, class. Today we'll be discussing input validation. So input validation as a concept allows us to create a program that checks if the user input is correct or not. So kapag mali yung in-input niya, dapat meron tayong proper response to make our program much user-friendly or very user-friendly. So, sa string method, meron tayong pwedeng magamitin and pwede rin tayong gumamit ng specific na Python module for input validation. But for the sake of using the built-in functions ni Python, let me explain to you the different types of string method that you can use to create an input validation program. So, the most common input that we ask of the user, no, or from the user, normally yung mga name nila, yung contact information, yung mga age, and so forth. So let's try to create a program that asks for the contact number of the user with validation. Create tayo ng variable na contact number. Then we create input, enter contact number. So dito pa lang class, pwede na tayong mag-declare na dapat yung input is under int, no? Or integer value siya. But I want to show you the different methods na pwede natin gamitin under string method na hindi natin kailangan i-force declare na yung input ay of an integer value. So, ganyan muna. Default lang yung ating input. And then, create tayo ng isang variable. So, validation var na lang. That will contain yung contact number and yung validation niya. So, one validation method that we can use or one string method we can use is isDigit. So, isDigit allows us to check if the input of the user or for this scenario is yung contact number variable contains only digit values. Pag sabi natin digit, number values. Now, this will return true or false. So, true yung i-return niya kapag yung in-input ni user ay number or digit, and false naman yung i-return niya kapag nag-input si user ng letter or any special character that does not resemble a number. So, example natin, alam natin na yung validation var will contain either true or false. So, validation var, if it's equals to true, then yung in-enter na in-enter na number or in-enter na contact number is valid. So, declare natin valid contact number. Else naman, ibig sabihin false yan, ipiprint natin that contact number is not valid. So, run natin. Enter contact number. Pag nag-enter tayo ng ganyan, contact number is not valid. Pag nag-enter naman tayo ng digit, valid contact number. Pero makita nyo, ang valid contact number kasi is meron siyang maximum length, di ba? Hindi lang siya 4 numbers. So, pwede natin dagdagan yung validation natin by using the len method in string. Gagawin natin, mag-create tayo ng variable na chunk length, sabay len, kukunin natin kung gaano ka haba yung contact number. So, dapat 11 yan, di ba? So, dadagdagan natin yung validation var natin. So, if validation, yung condition natin, and yung contact number or yung check length is equals to 11. So, kung equals to 11 siya, ibig sabihin, valid yung contact number. Else, contact number is not valid. So, run natin. Their contact number, 0909. Nung katulad kanina, mapapansin nyo, contact number is no longer valid kasi hindi true yung condition na dinagdag natin. So, dapat 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tama ba?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pag enter natin yan, 11 na yung length. So, valid na contact number. So, this is an example of a simple input validation. Pwede rin natin, class, input validation naman tayo ng password. So, kunwari, nagpapagawa tayo kay user ng password. Gawin natin user pass yung variable. Input, enter password. And then, create a validation, variable. Kahit ano lang to validation var lang ginagamit ko. So, by user pass, for example, gusto natin na yung user password is nasa ASCII character siya. So, ASCII characters is yung mga characters under ASCII table. So, kasama niya yung numbers and then letters. But is ASCII. Again, it will return true or false. So, true siya kapag yung, mag-return siya ng true if yung pinasok ni user na input ay under ASCII table and it will return false kapag hindi naman. So, if validation var equals true, print tayo ng valid password. Diba kasi yung mga password ngayon, hindi lang pwedeng, ano lang, number lang. Kailangan kasama yung may letter, 'di ba? Meron pa nga dapat 'yan uppercase, lowercase. Depende sa kung gaano ka fine yung gusto mong security feature ng password. Kasi pag mas random siya, may uppercase, lowercase, sabay may letter number, mas mahirap yun siya i-guess kesa sa puro letter lang o puro number lang. Okay? Try natin. Then, enter password. So, password natin is under ASCII. Kunyari, yan. Valid password. Ayan. Nakalimutan ni ma'am lagyan ng ganyan. Para may separation. Sabay, kung hindi naman siya part ng ASCII, try natin si asterisk. Valid password pa rin yan kasi under ASCII pa yan. So, ano ba yung mga hindi part ng ASCII character? Try natin tab. Valid password pa rin si tab. So, halos lahat ng sa keyboard nyo is valid password, no? So, pwede yan. Now, paano naman kung lagyan din natin length? Kasi normally, pag gagawa tayo ng password, may maximum lang na length, diba? Hindi naman pwedeng sobrang haba. Kasi mahirapan din tayo. So, gamitin lang natin class ulit yung length method na ginamit natin. Ngayon, babaan natin into 8 characters. Sabay user pass. Check natin yung length ng in-input. And check length equals or not equals sa 8. Not equals kay 8. Oh, tama. Not equals kasi papasok dyan yung less than 8 tsaka greater than 8. So, not equals kay 8. Ipiprint natin wait lang. Hindi dapat not equals kay 8 kasi kapag not equals kay 8, valid password. So, dapat equals kay 8. Dapat equals lang siya kay 8 para valid password. Okay. So, again, kanina, di ba, pumasok yan, 4. Lalabas dyan, invalid na password. Kasi hiningi natin na 8 dapat yung ASCII characters. So, lagyan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kunyari, yan yung password nyo. Pag enter natin, valid password na siya. So, yan yung another possible validation that you can create. Now, there are string methods that does not return true or false. So, yan siya magagamit, yung if clause, but it will return a certain error. So, try natin yung index. So, sa index,
method, let's us search for a certain character and it will return our index. Kapag di niya nakita, nagre-return siya ng negative, ay not negative, nagre-return siya ng value error. So again, email. Sa email kasi class, meron lang hinihinging special character si validation natin. And yun yung @ sign. So kahit Gmail, Yahoo, or any domain name, kasi pwede yun eh. As long as may @ sign siya, valid siya na email. Pero hindi yun nagmi-mean na, ay, ibig sabihin yung email nag-e-exist. Pwede hindi nag-e-exist yung email, pero valid pa rin siya. Kung gusto nyo i-check kung nag-e-exist yung email, kailangan nyo na ng database kung saan nyo i-cross-check yun. Pero for the essence of validation lang, pwede nating hanapin yung @ sign na lang. Yan, same variables. So, email dot index naman. So, ang hinahanap nating index is yung @ character, @ sign character. Again, dahil ito ay magre-return ng error kapag wala, ilagay natin ito sa try clause. Ito, and then except. Ang ito throw kasi niya is value error kapag wala. Value error, print, invalid email. Else, print. Siyempre, kung walang value error, ibig sabihin valid yung email na pinasok. Try natin. So, lagay natin dyan. gmail.com. Walang @ sign. So, lalagay invalid email. Pero kapag nilagay natin at yahoo.com, may @ sign, kahit ano pa yung extension, valid email siya. So, yan yung pwede natin gamitin na validation for email. And like I've said, there is a special module which you can install into your IDE na Python that contains then input validation. And mas madali siyang gamitin. So, ito yung module na sinasabi ko, yung PyInput Plus. So, the PyInput Plus is a Python module used for taking inputs with additional validation features. So, marami siyang feature, meron siyang, or function, meron siyang input num. This validates or it only accepts numeric value. Input str, it only accepts string value. Input it only accepts an integer value. Input float, it only accepts a floating point numeric value. Kasi ang input num, pwede siyang mag-return ng integer and float. So, basta numeric value siya. Pero dito sa input int, dedicated siya, dapat integer lang. Input float, dedicated din, dapat float lang. Input bool naman only accepts boolean value, true or false. Input choice and input menu, similar sila. So, it will show a series of items in a list that you can choose from. And then, input date only accepts date. Input time only accepts time. Input date time accepts both date and time. And input yes or no accepts yes and no. So, example ng code niyan sa input str is this. So, dito meron tayong in-import natin yung module na PyInput Plus. And then, after nun, ang ginawa natin, nilagyan natin ng alias. So, AS stands for alias. So, kung ayaw nyo gamitin or tawagin itong buong pangalan kasi medyo mahaba, pwede kayong mag-create ng alias gamit yung as keyword and then yung bago nyong tawag sa kanya. And then, nag-create tayo ng INP na variable in which we call upon yung module natin with the function input str. So, sa input str, meron tayong tatlong pwedeng gamitin na prompt or parameter. So, prompt na parameter contains kung yung lumalabas katulad ng enter email, enter number dito, enter a string. And then, yung blank parameter, kapag nakaset yan siya ng true, ibig sabihin pwede tayo mag-enter ng blank lang, walang value. Kapag false, ibig sabihin hindi tumatanggap ng walang value. And then, block regex or block regular expressions, ito yung certain pattern ng
regular expressions na binaban natin, kaya block. So, in this scenario, ayaw natin ng may string na may vowels, a, e, i, o, u. So, kapag ni-run, ayan, enter string, in-enter hello, ang response is, this response is invalid because may vowels. May E and O. And then, dito nag-enter tayo ng GFG, all consonants, tinanggap niya naman. So, ganyan gumagana yung input str. And then, example naman ng input int na function. Here we have a prompt naman ulit, enter integer, default, and limit. So, default parameter, yan yung, kung ano yung nilagay niyong value dyan, yan yung ilalagay niyang value sa variable natin in scenario na hindi nag-input ng integer si user. Kapag naubos na yung kanyang try. Kasi dito may limit na tayong sinet. So, limit, ibig sabihin, 3 inputs lang. Kung 3 dyan, 3 inputs lang ni user. Kapag sumobra na, yung default na 0, yun yung magiging laman ng INP na variable natin. So, example dito, enter integer, hello. Yan, invalid daw. Another input, ABC, invalid pa rin. Enter an integer, pang third input, wala siyang in-enter, blank lang, or space, blank values are not allowed. So, naubos niya na yung limit niyan, 3. So, yung default na yung naging value ni INP. Kaya 0 na nakikita nyo kasi print natin yung value ni INP sa baba. Meron din naman, kung ayaw nyo gamitin yung limit parameter, may timeout. Kung saan, isiset natin per number of seconds kung gaano katagal lang yung pag-enter ni user. So, dito, dinagdagan lang natin, timeout equals 2. Ibig sabihin, nasa 2 seconds. Pag lumabas tong prompt na to, hindi na-enter ni user yung integer. Within 2 seconds, yung 0 na yung magiging value ng ating variable. So, pag enter, lapas 2 seconds bago pa na-enter si 4, 0 na yung naging default. Meron din tayong min and max parameter and greater than and less than na parameter sa int. Input int na function. So again, pag min, ibig sabihin nun, ito yung lower bound ng ating input. Minimum of 4. Okay? Kapag maximum naman, yung maximum value niya. Kapag less than naman, less than ng value na dineclare natin. So dito, minimum of 4, less than 8. So tatanggapin niya lang, number is 4, 5, 6, 7, and 8. Less than 9, sorry. So, dito nag-enter tayo ng integer, nilabas natin 3. Sabi dyan, number must be at minimum 4. And then, nag-enter tayo ng integer. 12 naman ang input, lampas naman siya sa 9. So, number must be less than 9. Then, enter an integer. 8 naman yung in-input. So, pasok siya. So, yun yung tinanggap natin. So, ayan. And then, we have menu input katulad ng choose o choice input, sorry. Choice function. Input choice function, sorry. So, ito yung maging itsura niya. Naka-list naman siya. Kasi choice nga siya di ba? And then, kapag nira natin, ito yung maging itsura. So, each choice is represented by an asterisk. So, please select one of the following: apple, banana, mango. Nilagay natin peach. So, sabi niya, peach is not a valid choice kasi wala siya sa dineclare nating choices. Now, kapag pumili ka dyan, for example, in-input mo mango, pero yung A and N naka-uppercase, considered pa rin yan siya ng program. So, nakaselect pa rin yung mango kasi existing naman siya. And then, we have an example of input datetime function. It accepts time and date no, na follow ng format na ito. So, pansinin nyo, month, date, year. Sabay, naka-backslash siya. And then, hour, minute, and second. Sabay tuldok. Tutuldok yan. Dalawa kasing tuldok, tutuldok. So, nag-enter tayo ng time. Ganito yung format. Hindi niya tinanggap kasi hindi tayo naka-backslash. Pero nung sa date, nag-backslash na tayo, tinanggap niya na. So, yan yung mga example na functions ng ating py input plus or py input plus module. You can try it in your own by
installing, sabihin natin, yung software, IDE ni Python, it can be PyCharm or whatever. And then, download nyo yung PyInput Plus na module, install nyo siya by running this code sa command prompt, and then pwede nyo na siyang tawagin. Ayan. Pero dun sa online compiler natin, hindi siya gagana class kasi hindi tayo pwede mag-import ng module doon. Okay? So, thank you for listening. Bye.